Good day mga barangay, mga viewers! It's your main kapitbahay, Tasha, and welcome back to the second episode of our series. Sa previous session, we talked about the importance of trust as our foundation in using e-wallets. Pero we have to realize that there's a responsibility tied to that trust. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo magtiwala sa mismong e-wallet. We also have to protect our own accounts mula sa mga taong ang goal lang ay manlok. Sa digital era kasi natin ngayon, hindi sapat na marunong lang tayong mag-load o mag-transfer. Dapat marunong din tayo mag-distinguish kung alin ang legit na transaction at alin ang trap na mukhang totoo. Gusto naming ma-enjoy nyo ang mga perks ng pagiging digital na walang takot na mabiktima sa mga scams at online frauds na laganap ngayon. But before we talk about these red flags, ito muna ang tanong namin sa inyo. Cashless ka na ba? O nagdadalawang isip pa rin? Tara, pag-usapan natin yan. Isang araw. Ayan, kasama natin ngayon ang ating kapitbahay na laging updated sa latest news about digital finance para pag-usapan ang mga risk na nagtatago sa likod ng ating mga screen. Welcome to the show, kapitbahay Angela! Balita ko'y kararating mo lang galing tindahan at nag-cashless payment ka ron. Oo naman, practical na tayo ngayon. Kesa naman, bit-bit lahat ng bayan, sabay ka natin din. At least kung isang tap mo lang, tapos mo. Totoo, pero kamusta naman ang digital life mo lately? Wala ka naman nakukuhang weird na messages sa phone mo. Halos everyday, actually, kanina lang, may nag-text sa akin na nalaga ako sa raffle kahit wala naman ako sinalsan. Yung iba naman naniningil ng utang kahit hindi ko naman sila kilala. Grabe, ang tindi na ng mga scammers ngayon, no? K-creative na nila. Sinabi mo pa, sa totoo lang, kahit sabihin natin na sanay na tayo sa technology, minsan nakakarating pa rin talaga yung mga ganong message. Lalo kung busy ka or pagod ka tapos hindi mo nababasa ng maayos yung chat. Kaya dapat talaga, chill lang muna tayo bago mag-react kapag nasa mga ganong situation. Yes, speaking of react, let's try a quick exercise muna. Magbibigay kami ng dalawang moment scenarios na madalas nating ma-encounter sa digital life. And we want you guys, the viewers, to reflect kung ano ang magiging reaction nyo sa bawat isa bago natin pag-usapan kung ano nga ba ang pinaka-secure na course of action at dapat yung gawin. You will have 5 seconds to think about this scenario. Are you ready? Para sa ating first scenario, bigla kang nakatanggap ng text message na nagsasabing temporarily restricted daw ang account mo dahil sa isang suspicious login. May kasama itong link at kailangan mo raw i-verify ang identity mo within 15 minutes. Kung hindi, ay permanently madadeactivate ang iyong account. Ano ang gagawin? So, kapitbahay, what's the verdict? Should they click it? The correct action is actually to ignore the link and close the message. This is actually a smashing attempt and the goal is to make you panic para hindi ka makapag-isip ng maayos. Dapat nating tandaan na ang mga legitimate e-wallet providers ay hindi kailanman magbibigay or gagamit ng mga high-pressure tactics or magbibigay ng kung ano-anong third-party links para lang sa identity verification. So, instead of clicking the link sa text, mas safe na i-open mo mismo ang official app or mag-login sa kanilang main website para i-check kung mayroon ba talagang issue sa account. Tama ka dyan. Minsan talaga yung kaba natin yung nagmamali sa atin. Kaya, reminder sa viewers natin, i-check lagi ang sender. And huwag basta-bastang mag-click ng link galing sa kung sino-sino lang. Maging cautious tayo para hindi tayo basta-basta maloloko. Alright, proceed na tayo sa scenario number 2. Nag-post ka ng comment sa isang official page tungkol sa isang technical glitch na na-experience mo. Maya-maya lang, may isang private account na gumagamit ng logo ng company ang nag-message sa'yo. Hinihingi nila ang mobile number mo at pati na rin ang 6-digit code na ma-receive mo sa iyong phone. In this scenario, ano ang susunod mong gagawin? Ikaw, kapitbahay, what do you think?
The safest action is actually to block the account. Yung 6-digit code na hinihingi nila is actually your one-time password or OTP na nagsisilbing final key para ma-access ang iyong funds. We hope to remember na walang employee mula sa kahit anong bangko or financial institution ang hisilin ng iyong OTP or MPIN. Never nilang gagawin yun kahit pagsabihin nila na kailangan ito para maayos ang account mo. Ang mga legit na support staff ay may access na sa info na kailangan nila at never nilang hihilingin ang inyong OTP. So always be cautious at huwag magpapalin lang sa mga account na gumagamit lang ng logo ng company ng e-wallet na ginagamit ninyo. Laging mag-stick sa official at verified channels para sa anumang assistance. Tama. At the end of the day, kailangan lang nating tandaan na walang rason para ibigay ang OTP natin sa record. Kapag hiningi na yan, dun pa lang, dapat alam na natin na may mali. Totoo yan, but don't ever share yung mga PIN, password, ng basta-basta. Sa mga scenarios na pinag-usapan natin, baka naisip ng mga viewers natin na, madali lang to, alam ko na ang gagawin. Pero, aminin natin, iba ang usapan kapag nasa actual na sitwasyon na tayo. Totoo, doon tayo madalas mapraning lalo na kapag nakakakaba yung message. Scammers really know how to trigger our panic button para hindi na tayo makapag-isip ng maayos. True, pero sabi nga nila, experience is a powerful teacher. Kaya naman, for our next segment, let's look at stories of people who face these digital jobs. Kapitbahay, balita ko, marami ka raw nasagang na kwento tungkol sa mga modus cafe. Yes, laganap ang ganitong mga digital jobs sa panahon natin. Actually, marami tayong mga kabarangay ang nag-message at nagsandakan ng kwento ng mga nakikita. Ano nga ba ang una nating kwento mula sa inbox mo, kapitbahay? May isang kwento na talagang tumatak sa akin, si Aling Nana. Isang masipag na online seller siya na nag-post sa isang buy and sell group. Isang hapon, may nag-message sa kanya, interested daw bumili ng isang bulk na paninda. Sobrang tuwa ni Aling Nana kasi malaking benta yun eh. Pinadalhan siya ng screenshot ng payment confirmation, pero nang i-check niya ang kanyang e-wallet, wala pang pumapasok na pera. Naku, ano ang sinabi ng buyer kay Aling Nena nung napansin niyang wala pang nare-receive na payment? Sinabihan siya ng buyer na system delay lang daw at kailangan ni Aling Nana na i-click ang isang link para pumasok ang pera sa account niya. Dahil sa pagmamadali at excitement na paipadala na ang orders, hindi na nakapag-isip si Aling Nana. Pag-click niya sa link, humingi ang login details niya at OTP. Sa loob ng 5 minuto, imbes na madagdagan ang laman ng wallet niya, halos madrain ang pinaghirapan niyang account. Grabe na talaga ang mga scammers ngayon, no? Para sa mga viewers natin dyan, sana gawin nating lesson ang naging experience ni Aling Nena. Kahit gaano pa ka-convincing ang sinasabi ng kausap nyo, red flag na agad kapag hiningan kayo ng login details o kaya pinag-click ng link para maklaim ang pera nyo. Tama ka dyan, Tasha. Sabi nga sa akin ni Aling Nana, natuto na raw siya. Ngayon, kahit pa gaano kalaki ang transaction or kahit mukhang nagmamadali ang buyer, hindi na siya basta-basta mag-click na kahit na anong link sa labas ng app. Mas pinipili na niyang mag-double check sa official customer service channels kaysa mawalan ulit. Mabuti naman at naging eye-opener yon para sa kanya. Kasi sa panahon ngayon, parang mas maayos pa na maging overly cautious kaysa magsisi ka sa huli. Ang sunod naman nating kwento ay galing kay Fred, isang college student. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon mahilig sa online games at naghahanap ng paraan para makatipid. Nakakita siya ng post sa social media na nag-aalok ng discounted game credits at premium skin giveaways. Yung mga too good to be true na offers? Ano yung nangyari? Nagsili yung seller Tasha, sabi sa kanya, para makuha yung discount, kailangan lang i-scan ni Fred ang isang QR code na isasend sa kanya via chat. Ang akala ni Fred, receive money QR code yun para makuha yung credit. Pero ang totoo, isa pala itong phishing scam o QR phishing. Pagka-scan ni Fred, nakuha na ng scammer ang access account niya. Sa isang igla, pati yung allowance na iniipon niya, nawala niya. Nakakatakot yan kasi akala natin safe ang QR codes dahil high-tech sila. Pero reminder lang sa lahat, bago mag-scan, isipin muna kung para sa ano talaga ito. Kung hindi mo kilalang pinagmulan, huwag mo nang subukan. Tama ko dyan, Tasha. Always think before you click kasi isang maling pindot or scan lang, pwedeng makompromise ang security ng phone at account mo. Huwag tayong basta-basta magpapadala sa mga limited time offers or free skins.
Dahil madalas yun ang ginagawang bait ng scammers para makuha ang access sa mga e-wallets natin. Para naman sa huling kwento, ito ay tungkol kay Kuya Bong, isang dedicated na delivery rider. Alam niyo naman ang trabaho nila, laging nagmamadali at laging nakadepende sa phone para sa bookings at payments. Isang gabi habang pauwi na siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang customer support daw ng e-wallet app na gamit niya. Sinabihan siya na may system upgrade daw at kailangan niyang i-update ang kanyang account para hindi ma-freeze ang kanyang kinita sa buong linggo. Grabe, so anong ginawa ni Kuya Bong? Dahil sa ayaw niyang ma-pre-ratio ang account niya na gamit niya sa pangkabuhayan, sumunod siya sa instruction. Sinabihan siya na may isasend na link sa SMS niya para sa upgrade. Kailangan niya itong pindutin at fill up ng mga info na hihingin doon. So nung pinindot niya, lumabas ang isang site sa kamukhang-kamukha ng login page ng e-wallet niya. Inilagay niya ang kanyang number at ang OTP na dumating. Tapos after nun, maya-maya lang, nakatanggap na siya ng notification na success na ang pag-transfer ng lahat ng pera niya sa ibang account. Nakakapangti na talaga ng loob yung nangyari sa kanila. Isipin mo si Aling Nena na naghahanap buhay ng tapat, si Fred na nag-iipon ng allowance, at lalo na si Kuya Bong na nagsusumikap sa kalsada. Lahat sila na biktima dahil lang sa papanling lang na tactics ng mga scammers na yan. Nakakatakot isipin na kahit sino sa atin pwedeng malagay sa sapatos nila kung hindi tayo mag-iingat. Totoo yan. Actually, watching or hearing the stories, mapapaisip ka talaga. Paano ko ba mapaprotektahan ang sarili ko? Kasi minsan, kahit gaano tayo kaingat, yung mga scammers laging naghahanap ng butas. Nakakapraning naman talaga kapag nakakarinig ng mga ganyang kwento. But we shouldn't let that fear stop us from using e-wallets. The best way to keep our trust intact is to stay one step ahead of them. Kaya naman, kapitbahay, di ba we prepared a simple guide para maging kampante tayo at hindi matulad sa kanila? Yes, we call it the trust framework. Let's break it down one by one. First is T for track. Always monitor your transaction history regularly. Napaka-importante na i-set up niyo ang inyong real-time notifications para sa bawat sentimong pumapasok or lumalabas sa inyong e-wallets. That way, you can easily spot any unauthorized movements and act immediately. Hindi yung kung kailan huli na ang lahat, doon lang natin marirealize na may nawala na pala. Sunod naman ay R for review. Every now and then, tingnan ng inyong security settings. Don't wait for a hack to happen bago kayo mag-change ng MPIN. Gawin niyo siyang habit for every few months at siguraduhin na active ang biometric login niyo, like fingerprint o Face ID. It's a small step that gives you a huge layer of protection. Exactly. Next is U for use wisely. Be picky kung saan nyo ginagamit ang e-wallet nyo. Make sure na trusted devices at secure na networks lang ang gamit nyo. Iwasan ang pag-login sa mga public wifi kapag nagtatransact dahil dyan madalas sumasabit ang mga hackers para nakawin ang data nyo. At syempre, S for secure. Napaka-crucial na gumamit tayo ng strong at unique passwords for each account. Alam niyo yung habit natin na iisang password lang sa lahat para hindi makalimutan? Huwag natin gawin yun sa e-wallet. Use unique passwords and never ever reuse your e-wallet PIN para sa social media o email accounts nyo. Isipin nyo, kapag nakuha ang isa, damay lahat. Let's keep them separate and secure. And finally, T for teach others. Ito ang pinaka-favorite ko. Digital literacy is a collective effort. Hindi pwedeng tayo lang ang marunong. Kapag may natutunan tayong bagong safety tip, i-share nyo ito sa inyong pamilya, sa mga lolo at lola o kahit sa mga neighbors nyo. This kind of advocacy builds a more resilient community. Hindi naman kailangan maging tech expert para hindi mabiktima. Common sense at discipline lang sapat na. If we apply this simple framework regularly, we can protect ourselves against those risks and scams. Anyway, we've reached the end of our episode. Maraming salamat, Kapitbahay Angela, sa pagbisita at pag-share ng mga kwento ni Aling Nena, Fred at Kuya Bong. It was a huge reality check for everyone. Sana talaga may napulot na lesson ng ating mga viewers para hindi na rin madagdagan ang mga nabibiktima ng ganitong manner. Definitely, to our viewers, sana naging baon nyo ang trust framework sa susunod nyong transactions. Maging wise, maging maingat, at laging tandaan na sa digital na mundo, mas mabuti ng sigurado. Kita-kits sa susunod na episode! Isang araw